Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang natutunan para sa daily devotion ngayong araw na pinamagatang A Culture of Forgiveness in the Kingdom of Heaven. So, the last series of the Power of Forgiveness. No? So, yung scripture po natin ngayon is Matthew chapter 18 verse 23 to 35. So, yung point po dito sa chapter na to is sinasabi ng Panginoon na pinatawad niya tayo na 10,000 talento. 10,000 mong talentong utang. So, napakalaki ng, ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Ano pa kaya tayo sa mga taong kakarampot na yung nagawang kasalanan sa atin, no? So, ang teaching natin ngayon is, number 1 is, we have an obligation to forgive. Obligado tayo na magpatawad sa kapwa natin, no? Dahil sa laki ng pagkapatawad sa ating Panginoon, to the point na binigay niya yung anak, kaisa-isa niyang anak, na si Jesus Christ, no? Na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, para pagbayaran yung mga kasalanan na gawa natin dito sa lupa. So, nagkatawaan niyo si Jesus, nag-anyang tao, no, para pagbayaran yung mga kasalanan na gawa natin. Kaya, obligado tayo na magpatawad sa iba. At ito ay dapat hindi natin ibiguin, no? Next, point number 2 is pride can be a hindrance to forgiveness. Na nakahadlang daw sa pagpapatawad yung masyadong mataas yung tingin sa sarili. Like tayo, kunwari, mataas yung tingin sa sarili. Parang nahihirapan tayong magpatawad sa iba kasi bakit? Ako to ba't kita papatawarin? Yung ganun bang mga senaryo, no? Kayabangan, kahambugan, no? Ayun yung mataas pa yung sarili. Like, to the point na, sino ka ba? No? Gumawa ka na kasalanan, hindi pagbayaran mo. Yung ganun mga senaryo, no? Example na nga lang, yung tinalo ka, kunyari, sa best friend mo, ikaw tinalo ka. Ay, di nag-away kayong dalawa. So, ikaw, hirap mo siyang patawarin kasi nga, yung nagawang kasalanan sa'yo is tinalo ka niya. Then yung tingin mo sarili mo, like parang mas mataas ka sa kanya, no? Kaya hindi mo siya mapatawad. So, next is, failure to forgive has serious consequences. Sinasabi dito ni Pastor na failure to forgive, hindi mo mapatawad yung isang taong meron kang serious consequence on your part, no? Kumbaga yung hindi mo siya mapatawad kasi may seryosong consequences yung tao na yun sa'yo, no? Ang hindi, sinasabi dito, no, ang hindi pagpapatawad ay pagpaparusa sa sarili. So, pag hindi ka nagpatawad, parang pinaparusahan mo na yung sarili mo. No, pinaparusahan mo na sarili mo na mahabang taon, months, kung ano man yan. Kung gaano mo siya hindi pinapatawad, ganoon mo din pinaparusahan yung sarili mo. So, may serious consequences pag hindi tayo nagpatawad sa kapwa natin. Diba? Kung si Jesus nga napapatawad, no? How much more pa tayo sa ibang tao? So, yung teaching natin is, we have an obligation to forgive. Pride can be hindrance to forgiveness, and failure to forgive has serious consequences. So, bilang application, no, number 1 is fulfill our moral obligation to God. Tayo ay obligado magpatawad kahit gaano pa karami, katindi, kasakit yung kasalanan na gawa sa atin. So, di ba pag malaki yung kasalanan natin, hirap tayo magpatawad, no? Pero mali pala yun, no? Kasi kung tayo nga gumagawa ng kasalanan, na laban sa ating Panginoon is napapatawad tayo ni Jesus, no? Tapos tayong tao lang na nagawa sa atin na matindi yung kasalanan na nagawa sa atin, hindi natin mapatawad. So, ayun nga, may ganun tayong ugali, no? Hindi naman, lahat naman tayo ganun, no, as a human. So, we have this moral obligation to forgive others, no? Kahit gaano pa karami yung nagawa sa atin na kasalanan, patawarin natin. Huwag tayo mag-focus dun sa nagawang kasalanan ng kapwa natin sa atin, no? Mag-focus na lang tayo kay God na nagpatawad sa atin. So, umbaga, kung magpo-focus ka dun sa nagawa niya, what hindi lang tayo mag-focus sa ating Panginoon, diba? Na pinatawad niya tayo. Next is humble ourselves before God. So, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Kung si Lord nga, offend natin sa mga nagawa nating kasalanan, no? Sino ba tayong tao lamang o hamak na tao lamang ang hindi marunong magpatawad sa iba? So, hindi dapat mataas yung tingin natin sa sarili natin. Like, to the point na parang mas mataas ka sa lahat. Ganun. Wag ganun, no?
Let's humble ourselves and forgive other people. Yung sinasabi dito. Magpatawad tayo sa ibang tao katulad ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Diba? Kung paano tayo patawarin ni God, ganun din tayo magpatawad sa iba. So ang hindi nagpapatawad, mas hindi papatawarin ng ating Panginoon, diba? So and lastly, forgive and stop punishing ourselves. So pag hindi tayo nagpatawad, tayo din magdadala ng sakit, ng bitterness, o kahit ano man nararamdaman natin kapag hindi tayo napapatawad. So wag na natin parusahan yung ating sarili. Wag na natin pahirapan yung sarili natin. So ikaw, kung hindi ka napapatawad ng matagal mo siyang hindi patawarin, ganun din sa sarili mo, yung katulad sinabi ko kanina. Kung gaano ka katagal hindi mo papatawad, ganun mo din pinaparusahan yung sarili mo, no? So ang hindi pagpapatawad ay pagpaparusa sa sarili. So ito yung point natin ngayon sa daily devotion natin ngayon, no? So patawarin na natin yung ating kapwa at palayain na natin yung mga sarili natin sa pagpaparusa ng ating sarili. So sinasabi dito na magpatawad tayo, no? Then magpatawad tayo sa iba katulad ng standard ng Panginoon ng pagpapatawad natin. So ayun lang po ang aking natutunan sa daily devotion. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat. I hope na maisabuhay natin yung teaching and application na natalakay natin ngayon sa daily devotion. Thank you po.